mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. Ating mga mainit na balita ngayon tanghali. Kopya ng desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni CGMA posibleng mailabas na mamayang hapon. Pampanga Representative Gloria Arroyo maaaring magsampa ng compensation cases laban sa state prosecutors ayon sa isang eksperto sa batas. Suspected drug lord na si Peter Lim, inaasahang magtutungo sa National Bureau of Investigation ngayong araw. Stranded na Filipino workers sa Saudi Arabia, nabuhayan ng loob sa tulong ng UNTV. Pagdating ni Labor Secretary Silvestre Bello III, inaabangan na. Proposed dual airport system ng Department of Transportation hindi pa kaya ng Clark Airport. Katagang His Excellency ayaw nang gamitin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang tanghali. Sa ating unang balita sa Maynila, hindi pa nakukumpleto ang opinyon ng ilang maestrado sa desisyon sa kaso ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo kaya di pa mailabas ang kopya ng desisyon. Mula sa Korte Suprema may report si Roderick Mendoza. Live. Yes, Roderick. Flor, sa pinakahuling impormasyon na nakuha natin ay kumpleto na o naisumite na ang lahat ng opinyon ng mga maestrado ng Korte Suprema na ilalabas kasama ang desisyon sa kaso ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Inaayos na lamang ito sa ngayon at posibleng mailabas na ang kopya ng desisyon mamayang 2:00 ng hapon. Bukod sa desisyon o main opinion, nagsulat din ang magkahiwalay na dissenting opinion sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Associate Justice Marvic Leonen. Sina Justice Arturo Brio naman ay may hiwalay na contouring opinion habang si Justice Estela Perlas Bernabe ay may separate contouring at dissenting opinion. Sa dissenting opinion, nakasadang paliwanag ng isang maestrado kung bakit tutol siya sa desisyon ng mayorya habang ang contouring opinion naman ay bilang paglilinaw o paliwanag kung bakit sumasang-ayon sa desisyon ang isang maestrado. Magugunitang sa botong 11-4 ay nagdesisyon ang Supreme Court nitong Martes na i-dismiss ang kasong plunder ni Arroyo at iniutos na agad itong palayain. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na hindi agad na ilabas ang kopya ng desisyon matapos i-anunsyo ang naging botohan ng mga maestrado sa isang kaso. Noong April 5, inanunsyo ng Korte Suprema ang final na desisyon nito na pumapayag na makatakbo si Senador Grace Poe sa presidential elections nitong Mayo. Araw ng Martes nang i-anunsyo ang botohan, ulit Sabado na nang mailabas ng Korte Suprema ang kabuuan ng desisyon. Muli namang nag-aabang dito sa Korte Suprema ang abogado ni Ginang Arroyo simula pa kaninang umaga upang agad na makakuha ng kopya ng desisyon. Flor? Roderick Mendoza nagulat mula sa Korte Suprema. Samantala, maaaring magsampa ng compensation cases si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo laban sa mga state prosecutor na humawak ng kanyang kaso. Nasa Quezon City si Joyce Balancio at may narito ang kanyang ulat. Yes, Joyce. Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Ngayong nagdesisyon na nga ang Korte Suprema na palayain na nga si dating Presidente at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa kasong plunder dahil sa kawalan ng ebidensya, maaaring isang hakbang na gawin anya ng kampo ni Arroyo ay ang pagpapanagot sa mga taong nasa likod ng umano'y persecution sa kanya. Naniniwala
Naniniwala si Far Eastern University Dean Antonio Abad na maaaring maghain ng compensation cases si Congresswoman Gloria Arroyo laban sa mga state prosecutor na humawak ng kanyang kaso. Lalo na't paulit-ulit na sinabi ng kampo ni Arroyo na lumala ang kanyang kondisyon dahil sa pagkaka-hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC ng mahigit 5 taon. Dagdag pa ni Abad, may batas na maaaring panagutin o pagbayarin ng danyos ang gobyerno dahil sa illegal na detention ng isang inakusahan. Magiging malakas anya na argumento ng kampo ni Arroyo ang naging desisyon ng Korte Suprema na nag-absuelto sa kanya sa kasong plunder kaugnayan ng umanay maanomalyang paggamit ng pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO noong presidente pa siya na bansa. Ayon naman sa isa sa mga legal counsel ni Arroyo na si Attorney Larry Gadon, pinag-aaralan pa lang ng kanilang kampo ang pagsasampa ng civil suit at compensation cases laban sa gobyerno. Si Gadon mismo ang nagkukumbinsi sa kanyang kliyente na gawin ito, lalo na't may inilabas na resolusyon ang United Nations o UN noong nakaraang taon na nagsasabing illegal ang kanyang pagkakaditini. Sa ngayon, Flor, ay wala pa naman utos si Ginang Arroyo na ituloy ang pagsasampa ng kaso. Samantala, Flor, ayon pa rin kay Attorney Larry Gadon, ay isa sa mga legal counsels ni Congresswoman Gloria Arroyo, sa oras na siya ay makalabas ng VMMC ay uuwi muna siya sa La Vista Subdivision sa kanyang bahay sa Quezon City at saka siya magpapa-check up muli sa St. Luke's Medical Center. Kinumpirma din ng kanyang abogado na pupunta si Arroyo o gusto niya makapunta sa State of the Nation address ni President Rodrigo Duterte sa Lunes. Samantala dito naman sa Sandigan Bayan, Floor, patuloy tayo nakaantabay sa mga magiging development, talo na't inaabangan natin ang pagpoproseso ng Sandigan Bayan ng release order para kay Congresswoman Arroyo. Sa ngayon kasi, Floor, ay wala pang natatanggap na kopya ng resolusyon ng Sandigan Bayan mula sa Korte Suprema. Floor? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, nagulat ng live. At mas hinigpitan pa ang seguridad na ipinatutupad sa paligid ng Veterans Memorial Medical Center o VMMC dahil sa inaasahang paglaya ni Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Mula sa VMMC, may report si Rosalie Coz live. Rosalie. Magandang tanghali, Lakay. Armado ng rifles ang mga miyembro ng Tactical Motorcycle Rider Units ng Quezon City Police District na nakabantay ngayon sa main gate ng Veterans Memorial Medical Center. 16 na tauhan ng pulisya ang nagpapanatili ng seguridad sa vicinity ng VMMC habang inaantabayanan kung ngayong araw na ba maipatutupad ang naging desisyon ng Korte Suprema na palayain na si dating Pangulo at incumbent Pampanga Representative Gloria Arroyo sa kanyang hospital arrest. 9 na oras ang shifting ng mga tauhan ng pulisya rito at nagtalaga rin ng mga traffic personnel upang maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko. 2 araw nang nakaabang hindi lang ang kampo ni CGMA kundi maging ang media sa implementasyon ng acquittal ni CGMA. Kinakailangan munang magkaroon ng pirmadong kopya ng desisyon ng Korte Suprema ang kampo ni CGMA at Office of the Ombudsman, ganun din ang Sandigan Bayan Anti-Graft Court at Philippine National Police bago tuluyang makalaya si CGMA sa kanyang hospital arrest. Ngayon naman ang nakikita natin na nandito sa main gate ng Veterans Memorial Medical Center ay ilang mga miyembro ng transport group na Pasang Mazda at anila ay galing na sila sa loob at pinalaw itong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kasalukuyan din nagsasagawa ng ambush interview ang mga tauhan ng media sa isa sa mga abogado ng pamilya Arroyo. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Coz, nag-uulat mula sa VMMC. Inaasahan na magtutungo ngayong araw ang suspected drug lord na si Peter Lim sa National Bureau of Investigation upang ibigay ang kanyang panig. Mula sa Maynila, may report si Darlene Basigan live. Darlene. Yes, Lakay, nakaantabay pa rin ang mga media dito sa gate ng National Bureau of Investigation o NBI para abangan nga ang pagdating ng hinihinalang drug lord na si Peter Lim. Kaharap si Lim sa NBI ilang araw matapos itong makipagpulong kay Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo upang itanggi nga na isa siyang drug lord. Sa pakikipagpulong nito sa Pangulo, inabisuhan siya ni Duterte na humarap sa NBI upang mapatunayan na wala siyang sala. Nagbabala naman ng Pangulo na papatayin si Lim sakaling mapatunayan siya ay isa sa top 3 drug lords sa bansa na sangkot sa illegal drug trade. Matatanda ang isa si Lim sa mga pinangalanan ni President Duterte sa isang televised address na umano'y top drug lord sa Pilipinas na pinoprotektahan ni retired Deputy Director General Marcelo Garbo. Sakay?
Maraming salamat, Darlene Basingan, nag-uulat mula sa Maynila. Walang kapangyarihan ang Bureau of Corrections sa Special Action Force o SAF na nagbabantay ngayon sa New Bilibid prisons. At mula sa Camp Crame, may report si Joan Nano live. Yes, go ahead, Joan. Yes, Wyla, siniguro ngayon ni Police Senior Inspector Jonalyn Malnat, ang Public Information Officer ng PNP Special Action Force, na walang direktang control ang Bureau of Corrections sa kanilang tropa na nagbabantay ngayon sa New Bilibid Prison. Ayon kay Malnat, gagampanan nila ang kanilang tungkulin sa Bilibid sang-ayon sa mga order na iaata sa kanila ng Director ng SAF na si Police Chief Superintendent Benjamin Lusad na magmumula naman sa National Headquarters ng PNP. Kumpiyansa ang PNP staff na hindi may impluwensyahan ng sino mang tiwaling opisyal ang kanilang mga kasamahan na nagagwardya ngayon sa NBP. Giit nito, profesional at disiplinado ang bawat miyembro ng SAF troopers kung kaya't tiwala ito na malinis nilang tutuparin ang kanilang trabaho. Muli ring tiniyak ni Malnat ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa Bilibid upang masiguro na wala nang maipupuslit na mga iligal na kontrabando sa loob ng kulungan. Kahapon nagsimula ng mag-overtake ang nasa 300 PNP staff members na magbabantay sa NBP na agad ring nagsagawa ng Oplan Galugad sa Building 40. Wyla? Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, mula sa Camp Crame. Samantala, inaantabayanan na ang pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Zamboanga City. At upang bigyan tayo ng update, may report si Dante Amento live. Magandang tanghali sa iyo, Dante. Wyla, magandang tanghali. Hanggang sa ngayon, Wyla, ay patuloy pa rin inaantabayanan ng mga media at mga kawani ng Armed Forces of the Philippines ang pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Zamboanga City. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad ng AFP at Zamboanga Police at pinagbawalan ang media na mag-ambush interview para na rin sa seguridad ng Pangulo. Batay sa inilabas na itinerary, darating ang Pangulo ngayong tanghali sa Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga City at agad dediretso sa Basilan upang kausapin ang mga sundalo sa 104th Brigade ng Philippine Army. Agad naman itong babalik, Wyla, sa Zamboanga City bandang 2:00 ngayong hapon para sa isang closed-door meeting sa mga opisyal ng AFP Western Mindanao Command. Pagkatapos ng pulong ay inaasahang kakausapin ng Pangulo ang mga tropa ng militar at saka dadalawin at paparangalan ang mga sugatang sundalo sa ospital sa AFP Westmencom Headquarters. Pagkatapos ito ay agad nang aalis si Pangulong Duterte, ngunit hindi pa tiyak sa ngayon kung dederecho ito sa Davao o babalik ng Maynila. Wyla? Maraming salamat sa iyo, Dante Amento, mula dyan sa Zamboanga City. Labing-anim na bayan sa Antique ang apektado ng sakit na lymphatic filariasis o tinatawag ding elephantiasis. Sa tala ng DOH, umabot na sa 29 ang naitalang nagkasakit at 2 dito ang nasawi. Ang lymphatic filariasis ay nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes bacillus na carrier ng microfilaria parasite. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang paglaki ng ilang bahagi ng katawan kung saan naiipon ang parasite, partikular na ang lymph vessels. Pinag-igig pa ang kampanya laban sa sakit na hepatitis sa bansa. Narito ang report ni Wyla Soriano. Sa datos ng World Health Organization o WHO, nasa 600,000 kada taon ang namamatay dahil sa hepatitis. Kaya naman kasabay ng pagdiriwang ng National Hepatitis Day ay inlunsad ng Manila Medical Center ang mas pinaigting na kampanya kontra hepatitis. Ang Pilipinas po ay isa sa pinaka-endemic area, highly endemic area in Asia. 1 out of 8 Filipinos po is merong hepatitis B infection. So gusto namin ipalawak yung kaalaman ng ating mga kababayan dahil ito po ay nasusugpo naman po sa pamamagitan ng bakuna. Kabilang sa mga sintomas ng pagkakaroon ng hepatitis ay ang labis na pagkapagod, pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng kanang bahagi ng tadyang at pagbagsak ng timbang. Kikitaan din ng jaundice o paninilaw ng balat at mata. Ngunit paglilinaw ng mga doktor, hindi lahat ng paninilaw ay sanhi ng hepatitis. Ganon din. So, hindi lahat ng naninilaw ang ibig sabihin hepatitis na. Maraming ibang dahilan pa rin ng paninilaw ng isang tao. Maaaring
bato sa abdo na bumara, po pwede rin mag-cause ng paninilaw yon, no? Payo ng mga doktor upang makaiwas sa sakit, ugaliing magsabon at maghugas ng kamay. Tiyakin na malinis ang pagkain at inumin. Iwasan ang pagkain ng mga hilaw o half-cooked at magpabakuna. Kaugnay nito, isang libreng bakuna laban sa hepatitis ang ipagkakaloob kalinsabay ng World Hepatitis Day sa July 28 sa East Avenue Medical Center. Babakunahan po namin lahat ng newborns because lahat po ng ating mga bata, kahit pinanganak sa mga nanay na may hepatitis B, is pwede pa rin po nating maisalba na maging isang bagong carrier. Kadalasan, hindi kaagad nakikitaan ng sintomas ang sakit na hepatitis. Bigla na lamang itong lumulubha o nagiging sanhi ng agarang kamatayan. Kaya naman binabansagan ito na the silent killer. Ngunit sa pagkakaroon natin ng kaalaman sa mga ganitong uri ng sakit, maaari natin itong maiwasan o maagapan. Wyla Soriano, UNTV News and Rescue, Manila. Susunod sa C-News. Mahigit 8,000 drug users at pusers sa Pampanga sumuko sa mga otoridad. Stranded Filipino workers sa Saudi Arabia nabuhayan ng loob sa tulong ng UNTV. Pagdating ni Labor Secretary Bello, inaabangan na. At OFW na nasunugan ng mga dokumento tinulungan ng UNTV Dubai. At resulta ng desisyon ng IOC kung papayagan ng Russia na sumali sa Rio Games, ilalabas na sa July 24. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa C News, posibleng makaranas naman ng malinsangang temperatura ngayong makapananghali, lalo na sa Luzon. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Umiiral po ngayon itong ridge ng high pressure area at umaabot sa may area po ng Luzon. At sa forecast po ng Pag-asa, ang Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, expect natin na medyo may mga lugar na makakaranas po ng malinsangang temperatura, lalo na po sa may area ng Tuigaraw, maaari pong umabot ng 36 degrees Celsius. At dito po sa Science Garden sa Quezon City, 34 degrees Celsius. Mamaya pong hapon o gabi, posible pong magkaroon tayo ng isolated rain showers and thunderstorms. Samantalang ang Visayas and Mindanao area, makakaranas din po ng partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon din po ng mga isolated rain showers and thunderstorms. So far, wala po nakakitang na LPA o bagyo ang Pag-asa na makaka-apekto po sa ating bansa. Malaya din po pumalaot ang ating mga kasambahay na mga isda sa namang baybay ng ating bansa. Ngayon pong buwan ng Hulyo ay posible pong magkaroon din tayo ng bagyo na 2 hanggang 3 ayon po yan sa Pag-asa. And by last quarter po ng 2016, yan po ang in-expect ng Pag-asa na posible po na magkaroon ng matinding epekto itong posibleng pag-iral ng La Nina phenomenon sa ating bansa. Yan ating ulat panahon, balik sa inyo sa studio. Ray Pelayo nagulat mula sa Pag-asa DOST. Ayaw nang magpatawag ng His Excellency ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bunsod nito, naglabas ng memorandum ang Office of the Executive Secretary kung saan inaatasan ng mga cabinet member at lahat ng pinuno ng mga ahensya ng gobyerno na i-address na lamang ang Pangulo bilang President Rodrigo Roa Duterte sa lahat ng official communication, events at iba pa. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang naturang direktiba ay alinsunod pa rin sa pagiging simple at makamasa ng Pangulo. Maging ang mga miyembro rin ng gabinete ay tatawagin lamang din na secretary sa lahat ng official communications. Gayunman, discretion na ng mga tanggapan ng pamahalaan kung gagamitin pa rin nila ang katagang honorable sa kanilang department heads sa internal communications. At samantalain namin ng pamunuan ng Clark International Airport na hindi pa kakayanin nito ang dual airport system na pinaplanong ng Department of Transportation. Mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson live. Yes, Mon. Yes,
Nasubok ang kapasidad ng Clark International Airport na ma-divert dito ang halos 30 flight mula sa Ninoy Aquino International Airport noong Lunes. Natuklap ang asfalto sa runway 624 kung kaya't ipinasara ng Manila International Airport Authority ang naturang runway. Inamin ni Clark Airport CEO Dino Tanwatco na hindi pa kakayanin ng Clark ang sobrang daming flight. Sa dual airport system naman, dapat mag-coexist ang NAIA at CIA na may kapasidad na mag-accommodate ng maraming mga pasahero. Sa tala ng Clark Airport noong nakarang taon, mayroong 6 na milyong pasahero mula sa Luzon ang lumabas ng bansa. Subalit, nasa mahigit 800,000 lamang mula sa Clark Airport. Sa pag-aaral ng Clark, mayroong 27 million mula sa Southern Luzon at NCR ang maaaring gumamit sa NAIA, habang 23 million naman mula sa Northern Luzon at Central Luzon ang maaaring gumamit sa Clark. Subalit dahil limitado ang flight sa Clark, halos lahat ng mga behero sa NAIA sumasakay. Ayaw rin ng mga airline company na maglagay ng flight sa Clark dahil hindi raw maganda ang market. Subalit malaki ang pag-asa ng Clark sa bagong administrasyon. Matutulungan sila, lalo na kapag naibigay sa Presidente ang special powers. Pinaplano ng Department of Transportation na makapaglagay ng isang rail system mula sa Metro Manila diretso sa Clark upang magkaroon ng connectivity. Pinag-iisipan rin na tanggalin ang travel tax sa Clark upang makahikayat ng mas maraming pasahero. Yan ang latest. Balik sa iyo. Maraming salamat, Monok Son, nag-uulat mula sa Quezon City. Sasailalim sa 12 linggong training program tungkol sa agrikultura ang mga residente ng Baseco, Tondo, Manila. At mula sa Manila, may report si Brian De Paz, live. Brian. Lakay, magandang tanghali. Tuturuan sa larangan ng agrikultura ang mga residente ng Baseco, Tondo, Maynila matapos na ilunsad ngayong araw ang 12 weeks Urban Gardening Training Program o ang Kabalikat at Kabuhayan Urban Gardening sa kanilang barangay. Ayon kay Senador Cynthia Villar na chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food, pagkakataon ito upang magkaroon ng hanap buhay ang ibang residente dito. Naniniwala ang senador na ang agrikultura ay di lang dapat sa rural areas kundi ginagawa rin naman sa mga limitadong lugar sa urban areas. Ayon sa mambabatas, napapanahon ng gawing institutionalize ang urban agriculture upang magbenepisyo ang mga mahihirap na pamilya. Nagsagawa rin naman ang paglilinis sa paligid ng Manila Bay sa Baseco at nagtanim ng mangrove seedlings ang mga nasabing trainees. Dumalo rin ang ilang kumpanya na gumagawa ng mga plastic products. Layo nilang gumawa ng programa upang kolektahin ang mga plastic na basura at mai-recycle na lang ito kaysa maging polusyon sa Manila Bay. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz, nag-uulat mula sa Maynila. Dalawang babae na hinihinalang sangkot sa iligal na droga ang binaril at napatay sa Paco, Maynila kaninang madaling araw. Narito ang report ni Benedict Galazan. Duguan at wala ng buhay ang dalawang babae nang matagpuan sa gilid ng Paco Park pasado alas 2 kaninang madaling araw. Ayon sa lalaking natutulog malapit sa crime scene, dalawang magkasunod na putok ng baril ang kanyang narinig. Nang tingnan niya kung saan nanggaling ang putok, isang sasakyan ang nakita niyang mabilis na umalis. Hindi mo mapaplakahan kasi una madilim dito. At saka hindi mo makikita talaga yung kulay ng sasakyan. Na-recover sa crime scene ang ilang basyo ng bala nang hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Maliban sa suot na damit at tattoo sa katawan, wala nang iba pang nakitang pagkakakilanlan sa mga biktima. Posible ring hindi taga roon ng dalawang babae dahil walang residente na nakakakilala sa mga ito. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, posibleng may kinalaman pa rin sa iligal na droga ang pagkakapatay sa dalawa. Siguro nagkaunsihan sa remittance kasi mga babae yan eh. Baka hindi nakapag-remit ng dapat nilang ibigay sa amo nila. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente upang matukoy ang motibo at ang pagkakakilanlan sa pinaslang. Benedict Galazan, UNCV News and Rescue, Manila. Nasa intensive care unit o ICU ng isang ospital ang alkalde ng San Marcelino, Zambales matapos nasalpukin ng bus ang kanyang sasakyan kahapon ng madaling araw. Nasawi naman ang driver at bodyguard ng alkalde sa aksidente. Naritong report ni Joshua Antonio.
Under observation ngayon sa intensive care unit ng UniHealth Bay Point Hospital sa Subic si San Marcelino, Zambales, Mayor Elvis Soria. Nagtamo ng mga sugat at bali sa katawan ng alkalde matapos umanong salpukin ng Hanjin Shipyard Shuttle Bus ang kanilang sasakyan sa National Road ng Barangay Pamatawan kahapon ng madaling araw. Dead on the spot ang driver at bodyguard ni Soria habang sugatan naman ang driver ng bus matapos umanong tumalon mula sa sasakyan. Naghain na ng kaso laban sa driver ang kampo ng alkalde. Samantala, isang pagawaan naman ng muebles ang nasunog sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Tinatayang aabot sa mahigit kalahating milyong piso ang halaga ng nasunog ng mga ari-arian kasama na ang mga furniture na i-deliver na sana ngayong linggo. Ginising na lang po kami ng madaling araw by 2 o'clock. Malaki na yung sunog. Yung raw materials namin at saka yung mga finished products namin. Paglabas po namin, pagkagising, iyan na po ang lakas ng apoy dyan. Hindi kami makalapit, dadala sana kami mga tubig sa timba, hindi kami makalapit, sobra init. Patuloy nang inaalam ng Bureau of Fire Protection ang sanhi na sunog. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Mahigit sa 8,000 drug users at pushers sa Pampanga ang sumuko sa mga otoridad ngayong araw. Mula sa Pampanga, nagbabalik si Joshua Antonio live. Yes, Joshua? Yes, Flor, magandang tanghali. Patuloy ng sumasailalim sa interview at recording ng impormasyon ang mahigit sa 8,000 drug dependents na sumuko sa Pampanga Provincial Government kaninang umaga. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi nila inaasahan na ganito kadami ang bilang ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na droga sa lalawigan, kaya naglunsad sila ng Reformation and Reintegration Program na tinawag nilang Dala ng Pamagbayo o Daan ng Pagbabago. Sa ilalim ng programa, obligahin ang mga sumukong drug dependents na mag-report sa barangay isang beses sa isang linggo para sa monitoring. Dadaan din sila sa reformation process sa tulong ng mga psychologists, psychiatrist, social worker, therapist at provincial health worker. Bibigyan rin sila ng livelihood assistance upang magkaroon sila ng marangal na hanap buhay. Plano rin ng lokal na pamahalaan na magtayo ng rehabilitation center para sa mga sumukong drug dependent. Ngunit aminado silang hindi sasapat ang 6 na buwang reformation program upang ganap na matalikuran ng mga lulong sa droga ang kanilang masamang bisyo. Humingi na rin sila ng tulong sa iba pang ahensya para sa programa. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga, Flor. Maraming salamat sa iyo, Joshua Antonio, nagulat na live. Ang Bulacan ang may pinakamaraming bilang ng sumukong drug pusher at user sa buong Region 3. Samantala, bumaba rin ang bilang ng krimen sa probinsya simula ng ipatupad ng pamahalaan ang kampanya laban sa illegal na droga sa buong bansa. Narito ang report ni Nestor Torres. Umabot na sa 9,069 drug user at 290 drug pusher ang kabuang drug personalities na sumuko sa off-lantukhang ng Bulacan PNP. Tumaas ng halos 400% ang bilang ng mga sumuko kumpara noong nakaraang linggo na 2,500 na kusang sumuko. Ayon kay Provincial Director Police Senior Superintendent Romeo Caramat, inaasahang sa susunod na buwan ay posibleng umabot pa ito ng 20,000. Sa tala ng PNP, 52 drug pusher na ang namatay sa bypass operation. Bumaba naman ang krimen sa lalawigan simula nang magsisuko ang maraming drug users at pusher. Meron po tayong 16.65% na drop in crime rate dito sa province of Bulacan, or a decrease of 1,147 incidents compared to the same period. Samantala, sa buong Region 3, ang Bulacan ang nangunguna sa may pinakamaraming sumuko. Sinundan ito ng Pampanga at Nueva Ecija. Inaasahan pa ang maraming susuko na magmumula sa 300 barangay sa lalawigan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Sa Turkey, nagdeklara ng 3 buwang state of emergency ang bansa matapos ang nabigong military coup. Ipinahayag ito ni Turkey's President Recep Tayyip Erdogan matapos ang kanyang pagkikipagpulong sa National Security Council at Council of Ministers. Sinabi ni Erdogan na layunin ang pagpapalawig sa state of emergency na maaresto ang iba pang sangkot sa kudeta at tuluyang maalis na ang banta sa demokrasya ng bansa. Umaabot na sa 50,000 ang naaresto ng gobyerno ni Erdogan
nasangkot sa nabigong kudeta at nasa 239 naman ang iniulat na nasuwi. Balita pa rin sa labas ng bansa, nakakumpiska ng may 400 kilo ng cocaine ang Mexican Marines sa isang abandonadong barko sa Colima, Manzanillo Region sa Mexico. Ang barko ay may bandera ng bansang Singapore. Kilala ang Colima na baluarte ng Sinaloa Drug Cartel na pinamumunuan ni Joaquin El Chapo Guzman. Ayon sa ulat, nakatago ang cocaine sa mga refrigerators ng barko na umuni nagmula sa Colombia at dadalhin sana sa Guatemala. Inilunsad ng Department of Health sa Eastern Visayas ang Disaster Health Emergency Advocacy na naglayo may handa ang mga residente kung may kalamidad. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Isang Eastern Visayas sa mga lugar sa bansa na lantad sa banta ng kalamidad. Noong 2013, ito ang pangunahing naapektuhan ng manalasang Super Typhoon Yolanda na ikinasawi ng daang-daang individual at ikinasira ng maraming ari-arian. Na-isolate din ang maraming lugar dahil sa mga napinsalang kalsada kaya hindi agad nabigyan ng tulong. Upang maiwasan ang katulad na pangyayari, inilunsad ng Department of Health ang 5K Kadre o Kaligtasang Pangkalusugan sa Kalamidad sa kamay ng komunidad. Bahagi ito ng kanilang Disaster Health Emergency Advocacy at Management Bureau Vision 2017 to 2022. This is actually the start of the rollout that we are going to do to train more cadres to make our communities ready and resilient to calamities and disasters. So with the rich experience and things that have done here in Region 8, this is the best place to start. Sa ilalim ng programa, magkakaroon ng kadre o health leaders ang bawat komunidad na siyang magtuturo sa mga residente na maging handa sa kalamidad at huwag lamang umasa sa magagawa ng pamalaan. 8 milyong piso ang nilaang pondo ng DOH para sa seri ng disaster preparedness trainings at seminars ng mga ahensyang pangunahing tumutugon sa mga sakuna. Umaasa ang DOH na makikisa ang publiko sa advokasiyang ito at matututo sa mga nagdaang kalamidad. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Sa ating balitang palakasan, umaasa ang Russian Olympic Committee na mailalabas na sa darating na linggo ng International Olympic Committee o IOC ang desisyon nito kung papayagan ang mga atleta na makalahok sa Rio Olympic Games. Sinabi ng pinuno ng Russian Olympic Committee sa isang press conference sa Moscow na ang desisyon ng IOC ay ibabatay sa ipapahayag ng Court of Arbitration for Sport ngayong linggo. Nakabitin pa rin hanggang sa ngayon ang partisipasyon ng Russia sa Rio Games na sisimulan sa August 5 matapos na ipahayag ng IOC na i-explore nito ang lahat ng legal options para maban ang Russia sa Olympics. Nakatakdang gumawa ng bukod na ruling ang Court of Arbitration for Sports ngayong araw kung papayagan ang 68 Russian track and field athletes na lumahok sa Rio Games. Naunang ipinahayag ng IOC na natuklasan ng World Anti-Doping Agency o WADA ang paggamit ng mga atleta ng performance enhancement drugs sa 2014 Sochi Winter Olympics. Nagkaharap na si British WBO Super Welterweight Champion Liam Smith at Mexican challenger Saul Canelo Alvarez sa London kahapon. Nakatakdang magsagupa ang dalawa sa September 17 sa Arlington, Texas, ang tahanan ng Dallas Cowboys. Sinabi ni Alvarez, isa sa top-rated pound-for-pound fighters sa mundo at pinabagsak si Amir Khan na hindi niya minamalit si Smith. Sa loob ng 27 laban ay wala pang talo si Smith. Sinabi ni Smith ang kanyang plano na makilala sa buong mundo sa larangan ng boxing kung tatalunin niya si Alvarez. Ang 26 na taong gulang na si Alvarez ay may record na 47 wins, 1 talo at 1 tabla at 33 knockouts. Ang nag-iisang talo ni Alvarez ay nalasap sa mga kamay ni Floyd Mayweather Jr. Inaasahan na ng ating mga kababayang stranded sa Saudi Arabia ang pag-asang dala ng pagdating ni Secretary Silvestre Bello III doon. May report si Mabel Razon. Sama-samang
pinanood ng mga stranded na OFW ang panayam ni Kuya Daniel Razon kay Labor Secretary Silvestre Bello III sa Hataw Balita ng programang Good Morning Kuya kamakailan. Sila ay mga kasama sa Muhammad Al-Mujil Group na nakakaranas ng di makatwirang pagtrato sa kanila ng kumpanya. Tuwa at pag-asa ang hatid ng nasabing panayam sa kanila, lalo pa at halos magdadalawang taon na silang naghihintay na matulungan ng pamahalaan upang makauwi na sa Pilipinas. Nung nabalitaan po namin na parating po yung ating secretary, si Mr. Bilo, nagkakaroon po kami ng katuwaan sa aming puso. At bukas, darating po siya. Yung pangako na narinig namin sa telebisyon nung siya ay in-interview sa UNTV, sana magkaroon ng katuparan. Sa pagdating ni Secretary Bello dito sa bansa, inaasahan nila mabibigyan agad ng pansin ang kanilang problema at mapapadali ang proseso ng pagpapauwi sa kanila. Sana po, mahal na Secretary, sa inyong pagpunta rito ay mabigyan ninyo ng pansin o kung hindi man ay ma-prioritize ang amin po sanang kahilingan sa inyo. Nais po namin sana na sa lalong madaling panahon ay magkaroon ng resulta. Hindi pa man ay nagpapasalamat na sila sa pamahalaan dahil kahit papaano ay magkakaroon na ng linaw ang kanilang sitwasyon. Maraming salamat po, Secretary Bilo, at sa ating mahal ng Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po muli sa inyong pagtugon sa aming hinaing. Naapi po kami dito sa Damam. Samantala, ayon sa mensaheng ipinadala ni Charcey de Fer Eric Arriba sa UNTV News, inaasahang mananatili ng 2 araw dito sa Saudi Arabia si Secretary Bello, kasama ang iba pang delegado ng pamahalaan upang masuring mabuti ang kalagayan ng ating mga kababayang stranded at distressed OFWs dito. Maybel Razon, UNTV News and Rescue, Damam, Saudi Arabia. Samantala, isa na namang overseas Filipino workers sa Dubai ang natulungan ng UNTV matapos masunugan ng mga dokumento. Naritong report ni Jeffrey Reyes. Umabot sa mahigit 30 palapag na 75-story residential skyscraper na Sulapa Tower ang napinsala ng sunog kahapon dito sa Dubai. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog sa 30-feet floor ng gusali na agad kumalat sa iba pang palapag dahil sa lakas ng hangin. Agad namang rumisponde ang mga emergency personnel upang ilikas ang mga residente. Ayon sa Dubai Civil Defense, wala namang naitalang casualty o injury sa nangyari. Subalit, isang kababayan natin ang nakatira at nagtatrabaho bilang stay-out babysitter sa 64th floor ang humingi ng tulong sa UNTV News dahil kasamang nasunog ang kanyang mga dokumento. Agad nating itinawag kay Consul General Paul Raymond Cortez ang problema ni Jemery Areno at pinayuhan siyang pumunta sa konsulado upang mag-renew ng passport ng libre. Samantala, patuloy na nakikipag-ugnayan ng konsulado sa Dubai authorities kung may iba pang Pilipinong naapektuhan sa pangyayari. Ang Sulapa Tower ay isang 75-story skyscraper na may total structural height na 235 meters. Ito'y itinuturing na ika-23 sa pinakamataas na gusali sa Dubai at 127th tallest building sa buong mundo. Jeffrey Reyes, UNTV News and Rescue, Dubai. Okay, tapos na naman ang C News. Anong, Wayla, ikaw malaki ang background mo when it comes to yung kasi nurse kay. Yung elephantiasis, dati na bang merong mga kasong nangyayari dito sa Pilipinas? Meron na, prominent naman siya dito, especially sa Visayas area. Madaming mga doon. Kasi yung mga lamok, galing din usually sa lamok yun. Yun yung elephantiasis, yun yung lumalaki yung limbs. Yung mga nakakita na ako noon eh. Madami din namang cases dito. So, ano nagiging cause nung pagkamatay? Noong mga merong ganun. Kasi may infiltration na sa paa, so yung chemicals, yung mga virus, bacteria noon, syempre hindi na dumadaloy ng maayos yung dugo sa paa. So usually necrosis na mamatay yung mga limbs. Yun yung nagiging dahilan ng pagpatay ng Doon sa lugar mo, Lakay, sa Ilocos? Mukhang wala eh. Wala ba doon? Kasi usually mukhang takot ang mga lumok sa mga Ilocano. Oy, pero sa Baguio ang taas ngayon nung dengue. Oo. Kaya kasi yung uri ng lamok na yan yata mukhang gusto sa malamig na lugar. Elephantiasis sa araw, magbumukhang elepante ang kinakagat niyan. Lumalaki ang limbs, lumalaki ang paa. Yun. At yan po ang aming mga balitang tinutukan at inaksyonan ngayong tanghali. UNTV C News.
May balita sa amang panig ng daigdig. Magandang tanghali.